Welcome sa Our Lady of Last at Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Marunong po ba kayong humingi ng tulong sa iba? Ano ang nagiging hadlang para hindi nyo idulog sa iba ang pangangailangan ninyo? Batay po sa ating karanasan, marami po tayong mga dahilanan kung bakit minsan mas pinipili nating magdusang mag-isa kaysa humingi tayo ng tulong sa iba. Nandiyan ang dahilan na ayaw nating makaabala sapagkat iniisip natin na maaaring mayroon ding problema ang ating lalapitan. Nandiyan ang dahilan na ayaw nating masaktan, masakit nga namang mapahiya kapag tayo hinindian, lalo na ng taong ating inaasahan. Nandiyan ang dahilan na ayaw nating masisi sa ating kasalanan o pagkukulang. Baka sabihin tayo o sabihin sa atin, kasi utang ka ng utang eh. Kasi pinabayaan mo yung sarili mo eh. Kasi nakipaghiwalay ka eh. Nandiyan ang dahilan na natatakot din tayo na baka dumating yung pagkakataon, tayo naman ang hinga nila ng tulong. At syempre, nandiyan yung dahilan na gusto nating patunayan sa ating sarili at sa iba na kaya nating mag-isa. Well, wala naman pong masamang tumayo sa ating sariling mga paa. Mas maganda kaysa tayo'y laging umaasa. Pero tandaan po natin na tayo'y tao lamang. May hangganan ng ating kakayanan, kaya okay lang na paminsan-minsan humingi ng tulong o tumanggap ng tulong mula sa iba. Sinabi ko po ito as an intro sapagkat ipinagdiriwang po natin ngayon ng Pentecostes ang pagbaba ng malaking tulong mula sa Panginoon para sa mundong ito, para sa simbang itinatag niya dito. At narinig po natin sa ating first reading ang naging epekto nito sa mga alagad ni Kristo, nakapagsalita sila ng iba't ibang mga wika. Bagamat hindi nila napag-aralan yung mga wika na yan, nagawa nilang sabihin ang mga yan sa paraang naintindihan ng mga may wikang yan. And not just that, sapagkat kung fast forward natin dito, we will realize na naging mas matapang ang mga disipulo mula sa pagkakatago nila sa isang silid dahil sa takot sa mga Hudyo. Lantaran na nilang ipapahayag ang Ebanghelyo tungkol kay Kristo. Sa makatwid, nagawa nilang gawin ang mga bagay na hindi nila kayang gawin dahil sa tulong ng Espiritu Santo. Yan naman ang sinasabi sa atin ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, di ba? Hindi natin masasabi na Panginoon si Jesus kung hindi tayo tutulungan ng Espiritu Santo. Ganon kalaking tulong, ganon kahalagang tulong ang Espiritu Santo. Kung papaano nga pong ang katawan ay patay kung walang kaluluwa, ganun din ang simbahan kung walang Espiritu Santo. No wonder sa ating Ebanghelyong narinig po ninyo, hiningahan ni Kristo ang kanyang mga alagad sa pagbibigay niya sa kanila ng Espiritu Santo. Ang Espiritu ay hininga na galing sa Diyos. Hiningang nagbibigay buhay. O hindi nga ba't ganyan ang ginawa niya sa tao? Nang ito ay bigyan niya ng buhay? That is why, ang pagdiriwang natin ngayon ay masasabi nating birthday ng ating inang simbahan. Sapagkat ito ang naging simulain ng simbahang kinabibilangan natin. Mula rito, mas nakilala ni si Kristo sa buong mundo. This is the reason why, kung matatandaan po ninyo last week, anong sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad? Huwag kayong aalis ng Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Ito yung kapangyarihan mula sa itaas na nang nakamit na ng mga alagad. They were empowered to do the works of Jesus. Tingnan po ninyo yung Acts of the Apostles. Makikita po nyo dito na kung ano yung ginagawa ni Kristo nung siya'y nagpublikong ministeryo sa mundong ito.
ginawa din ng mga disipulo sa Acts of the Apostles. Nag-preach din sila ng may kapangyarihan. Pinakikinggan sila. Saan man sila mapadpad. Sino man ang nasa kanilang harapan, nakapagpapagaling din sila ng tao, anuman ang karamdaman. Nakapagpapalayas din sila ng maraming mga demonyo. At nakabubuhay din ng namatay na tao. O hindi nga ba't ito yung ginagawa ni Kristo? Nagawa ng mga disipulo sapagkat sumasa kanila ang kapangyarihan ni Kristo, ang Espiritu Santo. So much so, ng Acts of the Apostles ay po pwedeng tawaging Acts of God because God was acting through the apostles. Ito ang dahilan kung bakit ang gawa ng mga apostol ay effective, productive, impressive. Because those were works of God and not just of man. Kaya nga magandang ikumpara po natin yung mga unang Kristiyano noon sa ating mga Kristiyano ngayon. Parehas naman tayo, sinasabi nating pinananahanan ng Espiritu Santo. Actually, mas marami pa nga dapat tayong nagagawang mabuti dahil mas marami tayo. Bilyon-bilyon na tayong mga Kristiyano. Mag-zero in na lang tayo sa bansang ito. Sige nga, para hindi na tayo mahirapan. Ano ang kaibahan? Masasabi ba natin na ang ginagawa ngayon ng ating inang simbahan sa pamamagitan natin ay effective din, productive din, impressive din? Minsan na itatanong siguro natin, bakit parang wala nang mga nangyayaring milagro ngayon? Bakit dati? Ang daming mga nangyayaring milagro. Magandang tanong yun. Bakit nga ba? At bakit nga ba ngayon wala nang nangyayaring madalas sa mga magaganda at malalaking pagbabago? Bakit hanggang ngayon ang bansang ito ganito pa rin? At bakit nga ba mas malakas yata ang puwersa ng kasalanan ngayon kesa sa kabutihan? Hindi nga kaya ito ay isang indikasyon ng malaking pagkakaiba ng mga unang Kristiyano noon at natin ang mga Kristiyano ngayon. Hindi nga kaya ito ay malaking indikasyon na mas kumikilos dati ang mga unang Kristiyano sa pamamagitan at kasama ng Espiritu Santo kaya sa atin ngayon. Sa mas diretsyong salita, hindi nga kaya mas namumuhay bilang mga Kristiyano sila noon kaysa sa atin ngayon. Minsan po ay may narinig ako nang sabi, kung aalisin daw ang Espiritu Santo sa mga unang Kristiyano noon, 90% or 95% ng mga ginagawa nila ay hindi na magpapatuloy. Kung aalisin mo ang Espiritu Santo sa buhay nila, ibig sabihin nun, yung 95% ng ginagawa ng mga unang Kristiyano noon, works of the Spirit, works of God, inspired by God, guided by God. 5% lang yung partisipasyon ng mga unang Kristiyano noon. On the other hand, kung aalisin daw o kung aalis daw ang Espiritu Santo sa atin ngayon, 95% of what we are doing ay magpapatuloy pa rin. Ibig sabihin, 95% of what we are doing are just works of man and not of God. Not guided, not inspired by God. 5% lang ang parang role ng Espiritu Santo sa ating buhay. Magtataka pa ba tayo kung bakit wala na ngayong masyadong nangyayaring milagro? Magtataka pa ba tayo kung bakit walang nangyayaring mga magandang pagbabago? Magtataka pa ba tayo kung bakit hanggang ngayon ganito tayo? Mas pinipili natin kumilos nang hindi kasama ang Diyos. Well, how could it be possible for us to do the works of God without God in our life?
May magawa man tayo, hindi magiging productive, hindi magiging impressive, hindi magiging effective. Sige nga, tingnan po ninyo, yung issue ngayon tungkol sa AIDS. O di ba, parang isang dekada na yung RH bill na yan, na mas pinag-igting yung sex education, tapos yung pagbibigay ng kondo para mapigilan ng AIDS. O ano ngayon? Ano na? 500% ang itinaas ng mga may AIDS. Ayan tayo gusto natin, paraan natin Anong paraan ng Diyos? Chastity. Faithfulness. Hanggang ngayon, ayaw nating maniwala dyan na ang pinakamakapagkokontrol lang ng AIDS, mamuhay sa kalinisan ng mga binata at dalaga, maging tapat ang mga mag-asawa. Yan ang paraan ng Diyos. Kung bakit ayaw natin. Ano sinabi ng isang doktor ngayon? Mas dapat pang paigtingin ang sex education at ang pagbibigay ng kondom. Nakita nyo nga ayaw. Maniniwala pa ba tayo doon? Kapag dumarating ang eleksyon, pirmis na sinasabi sa atin, huwag nating kakalimutang bumoto ayon sa konsensya natin, ayon sa sinasabi ng puso natin. Maliwanag namang makikita natin ang mga kandidato ayon sa standard ng Panginoon natin. Kung bakit hindi natin sinusunod yon? Gusto natin yung way natin, gusto natin yung paraan natin Kumikilos tayo ng walang Diyos, ng hindi kasama ang Diyos. And then, ang mas matindi, pag nasangkot sa kaso, yung ating binoto, pagtatanggol pa natin. Ayaw nating imbestigahan. Lalo pat kung ang investigasyon ay ating malalaman naman. Hindi ko alam kung bakit gano'n. Pero magtataka pa ba tayo kung bakit hanggang ganito na lamang tayo? Sinasabi lamang natin tayo mga Kristiyano, pero hindi talaga tayo kumikilos at nabubuhay bilang mga Kristiyano. Kaya hindi natin nakukuha ang karampatang tulong na kailangan natin. Ang tulong ay bibigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya sana, tanungin din natin ang ating sarili. Bakit walang mga nangyayaring milagros sa buhay natin? Bakit walang mga nangyayaring magandang pagbabago? Tayo ba ay namumuhay na may roong Diyos, na may Espiritu ng Diyos sa ating pagkatao? Ito sana ang hilingin nating biyaya, makita natin bilang bahagi ng ating pagninilay para sa araw na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat anak ang niya ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong mamuhay sa kalooban mo nang hindi ko pinalulungkot ang Espiritu Santo sa puso ko. Tulungan mo kong makasunod sa iyong mga utos.
mawala nawa ang aking mga takot, ang aking mga inggit, ang aking mga hinanakit, ang aking mga masamang balakin sa aking puso upang ikaw ang siyang manahan sa aking kalooban. Nahihirapan at nalilito na rin ako sa mga bagay na nangyayari sa buhay ko. At ang dahilan ay sapagkat kinakaya kong mag-isa nang wala ka. Hindi nga pala dapat sapagkat hindi maaari talaga. Kailangan kita. Tulungan mo ako, Panginoon. Hallelujah! Na mas maisa puso ang katotohanan ngayon. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit kay Jesus, Kung lalapit kay Jesus. glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.